gabi po sa inyong lahat. I know that you are all here because you love the Philippines. We are here because we are concerned for our country. Napakahalagang desisyon na ating gagawin. Tayo nagkakatipon-tipon upang yanigin natin ang langit. Ang pag-asa ng ating pong bansa ay nasa kamay ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay makapipili muli ng magiging bagong pinuno ng ating bansa. Second year high school po ako. Nasa Ateneo ako. It was a dream of a lifetime. Makapasok sa Ateneo. Bumaba ang values ko. Sumama ako sa mga barkada. Imbis na mag-aaral, mag-exam. Kaya nangyari, bumaksak ako. I had to repeat the year. Okay. Jahe to the Pope. Magandang kaalaman niyo. Kaya I had to go to Manila, bakasyon. Sumakay ako sa bus, pabalik. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa tatay at nanay ko. I was so embarrassed. Siyempre, my mother was livid, my father was quiet. And then, balik namin, kinausap namin yung principal, his father came. That next school year, hinatid ako ng tatay ko. Sabi niya, mag-aral ka, kung di ka masyado magaling sa eskwela, be a leader. From then on, I became class president of my class at umasenso na ako. First, when my father was assassinated, you ask yourself, ang tatay mo, pinanganak, ang tatay niya Amerikano, nanay niya Pilipina. Yung kanyang kapatid, 4. Tatlong kanyang kapatid na 4 Amerikano. Siya, pinili niya mag-Pilipino. Nagsilbi siya sa Olongapo, nilabanan niya yung mga corrupt for 3 years. Kinuha niya yung Olongapo sa Amerikano, hawak ng Amerikano yan. Hindi kami binigyan ng eleksyon. Nung maging mayor siya, every year, 3 taon, hinahagisan siya ng Granada sa unang taon. Pangalawang taon, sinunog na naman yung tinapunan naman siya ng Granada habang lumalaban sa sunog. Pangatlo, finally, hinabol pa siya sa zigzag, sinunog yung bahay namin. Ayaw namin siya palabasin. Nasa Mandaulong ka po kami, sinunog sa Maynila yung bahay namin. Pangatlo, binaril siya. Lahat yan, pinapalabas ang preso para patayin siya. Nung mamatay siya, I could not accept it. I had to leave my job in Procter & Gamble. Mabigat yan. Sabi ko, nagkalaban sa kalooban ko, babawi ba ako? I knew who the masterminds were. I decided to go to law school instead. At since that time, palagi ko pinaglalaban yung mga pinapas lang dito. Kahit nung nasa Senado ako, akong pinakamaraming privilege speeches sa Senado doon sa mga pinapas lang. Pangalawa, nung umalis ang base, nung tamaan kami ng pinatubo, binugunaw na ang mundo namin. Imagine, araw naging gabi, umuulan ng abo, umuulan, pag nagsama yung abo sa bubong at saka yung tubig, parang mabigat na simento, bumabaksak. Iniyuyuyo kami ng earthquake every 2 minutes. Nailabas namin yung mga AITA 3 days ago sa Pinatubo. Dinala namin sa Olongapo. Sabi ko, bumabaksak na. Nakatingin sa akin lahat ng tao. At sabi ko, Lord, kung kukunin niyo ako, kunin niyo na ako, I'm ready. Pero sabi ko, don't make me look bad. I have to lead well. So, ano nangyari? Nilabanan namin. I told the people, sabi ko sa mga barangay captain, nakaradyo kami. Pakitin nyo lahat sa mga tao sa bubong. Magdala kayo ng pala. At magdasal kayo sa taas. At habang nagdadasal kayo, pagpapalahin kayo ng Diyos. Pinagpala nga sila. Nabuhay lahat. Yeah. Pangatlo, Maganda po yan. pinaalis yung base. Pinaalis yung base. Sabi ko, kukunin namin. Hindi kami nagalit doon sa mga nagpaalis ng base. Kinuha lang namin yung batas. Ako nag-lobby. Nung makuha namin yung base, sabi ko, mag-volunteer tayo. Hindi natin ibibigay kahit kanina ito. Ibigay natin ito sa mga tao. Kayo, ang tiga rito, pag ninakaw yan, wala nang pupunta rito. Alam nyo, nagtagumpay kami doon sapagkat yung mga tao, binantay yung bahay, naglinis sila, pinakatakbo yung kuryente nang walang bayad. Mga estudyante galing sa ibang bansa, dumating, magna cum laude, nagtrabaho doon na walang bayad. Ngayon, ang Subic, 200,000 jobs. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. When I came here, as when there are these decisions to be made, I go back. Trust in the Lord with all thine heart. And lean not into thine own understanding. Okay. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall lead you to thy path. Siya muna. And then I talk to my people. I talk to everyone, and I listen. But I make the decision. And when we make the decision, we follow that. We have lost our moral stamina.
Sabi ni William Howard Taft, dumating siya dito, the Filipinos are ignorant and superstitious, and the very few that had any education that deserves the name were but a few politicians who had nothing but their personal interest to gratify and no moral stamina whatsoever. Madali tayong bumigay. Palagi tayong bumibigay. Pangalawa, yan ang nagdulot ang problema sa korupsyon. At yan rin ang nagdulot sa ating hindi marunong mag-discern because our education napabayaan natin. We used to be number 1 in Asia sa education. Napantay lang tayo sa India. Ngayon, umabot na tayo sa Tanzania, Zambia. Ang health natin napakasama. 7 out of 10 Filipinos die without a doctor. At walang dentista ang mga bata, walang doktor ang mga bata. Ang mga doktor nagiging nurse. At ano nangyari sa atin? Wala. Wala tayo. And then food security is very bad and then the war in Mindanao continues.